Thank you, Madam Chair. My presentation will be accompanied by a PowerPoint presentation. I know that excited na po lahat sa botohan at maski yung publiko, the viewing public, excited na rin, but we feel that it's important to give a summation para lalong mag-guide po ang mga miyembro nitong committee. Ano nga ba ang probable cause? Philippine jurisprudence defines probable cause, quote, from a case, as such facts as are sufficient to engender a well-founded belief that a crime has been committed and the respondent is probably guilty thereof and should be held for trial. Nandun po yung kaso sa PowerPoint. Also, another case, it says, the term does not mean actual and positive cause, nor does it import absolute certainty. It is merely based on opinion and reasonable belief. Thus, a finding of probable cause does not require an inquiry into whether there is sufficient basis or sufficient evidence to procure a conviction. It is enough that it is believed that the act or omission complained of constitutes the offense charge. In still another case, nandyan din po sa PowerPoint, a finding of probable cause merely binds over the suspect to stand trial. It is not a pronouncement of guilt. Sa konteksto po ng impeachment, ang tanong natin, may sapat bang facts at circumstances na suportado ng ebidensya na makakakumbinsi sa atin na maniwala na ang isang impeachable offense tulad ng betrayal of public trust, graft and corruption, culpable violation of the Constitution ay maaaring naganap? Kapani-paniwala ba ito sa makatwiran kung mag-isip? Reasonable mind. Madam Chair, matapos ang 3 clarificatory hearings batay sa mga testimonya, dokumento at ebidensyang iniharap, malinaw ang ating konklusyon. There exists probable cause. I will run through the specific grounds in the Sabalia et al. Complaint. I'll do it quickly, Madam Chair. Pinagsama ko po yung ground ng confidential funds misuse and bribery. Alegasyon ito ng sistematiko at malawakang katiwalian sa kaban ng bayan na kinakasangkutan ng mataas na opisyal ng bansa. Sa proceedings na ito, napagtibay ang naratibo sa Sabalia et al. Complaint. Hindi simpleng technical o accounting error ang ating pinag-uusapan. Hindi isolated incident. There is a clear pattern of misuse and abuse of confidential funds of the Office of the Vice President and DepEd. Ito ay sunod-sunod na disbursement ng pondo ng bayan, arbitrary, unsupported by the necessary evidence, and a clear deviation from the established rules and procedure under the COA Joint Circular governing the use of confidential funds. Pinakanakakabahala pa rito ang pagwaldas umano ng 125 million pesos hindi lang sa loob ng 11 ng 11 araw, kundi ng wala pang isang araw. Saan napunta? Yan ang isa sa mga sinalaysay ni Ramil Madriaga sa kanyang supplemental affidavit dated April 11, 2026 na kanyang isinumite at pinanumpaan sa komiteng ito. Personal, detalyado at direktang isinalaysay ni Mr. Madriaga ang kanyang kinalaman at nalalaman sa umano'y pagdadala at delivery na mahigit 100 milyong piso. Hindi sa loob ng 11 araw, kundi mas malala sa loob ng mas mababa pa sa 24 oras. Pera ng taong bayan. Confidential funds na galing sa kaban ng bayan, nilalagay sa duffel bags, inililipat sa mga sasakyan, milyon-milyong pera na iniiwan lamang sa mga drop-off points. This is not an ordinary allegation, Madam Chair. This is a direct testimony of a person who claims that it was he who transported and delivered all this money sourced from public funds. Ang pag-abuso sa confidential funds ay lalo pang pinagtibay ng forensic findings ng National Bureau of Investigation Question Documents Division. Sa pagsusuri ng NBI sa ilang acknowledgement receipts that were submitted by the Office of the President and DepEd to substantiate supposedly their liquidation of the confidential funds, lumalabas na pineke ang mga pangalan at pirma ng mga di umano'y nakatanggap ng pondo. Malinaw indikasyon ayon sa NBI na bagamat magkakaibang pangalan at lagda ang ginamit, ang mga ito ay isinulat o pinirmahan ng iisang tao lamang. Ito rin ay pinagtitibay, Madam Chair, ng certification
na isinumite ng Philippine Statistics Authority, PSA. Kinumpirma ng PSA na may mga pangalan ng mga sinubmit na acknowledgement receipts na walang record sa civil registry. Isa na namang misteryo sa seryong ito ng mga kababalaghan. If these people, Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, and the others do not exist, malinaw ang implikasyon. The documents submitted to justify the supposed use of confidential funds are based on fictitious identities. Kung gayon, ay saan o kanino napunta ang pondo. Isa itong hayagang panloloko sa taong bayan. Madam Chair, the Commission on Audit na mismo ang nagsabi, mayroong paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sa COA Commission Proper Decision number 2026-171, denied ang appeal ng Office of the Vice President sa Notice of Disallowance para sa 2022 confidential funds. Ang halaga, 73.2 million. Ang dahilan, failure to comply with the joint circular governing confidential funds, including the failure to properly substantiate the use of these funds. Mayroon pang hiwalay na COA Notice of Disallowance sa confidential expense ng OVP para sa 2023 na umaabot naman sa 375 million pesos. Suma total, nasa 448 million pesos ang pinababalik ng COA sa OVP dahil nasuri nilang maanumalya ang paggamit ng confidential funds. This, Madam Chair, I submit, is not merely a technical finding. This is an official determination by the state auditor na ang pera ng bayan, halos kalahating bilyong piso, ay ginamit sa mali at lumalabag sa umiiral na mga regulasyon. Napresenta rin sa clarificatory hearings ng komite ang transcripts at recordings ng mga naisawalat sa House Committee on Good Government and Public Accountability noong 19th Congress. Kabilang na dito ang mga envelope na ebidensya ng bribery and corruption ng mga DepEd officials. In fact, Attorney Michael Powa was invited by the committee for being the Vice President's former Chief of Staff and spokesperson in DepEd, even confirmed that he in fact received envelopes containing money from VP Sara. Madam Chair, kapag pinagsama-sama natin ang lahat, ang salaysay ni Mr. Madriaga, ang NBI forensic findings, ang testimonya sa mga nakaraang pagdinig, at higit sa lahat ang final decision ng Commission on Audit, hindi na ito aligasyon lamang. Mayroon ng malinaw, magkakaugnay, at nakakaalarmang pattern. At kung pamantayan ng probable cause ang pinag-uusapan, higit pa ito sa sapat, sumobra pa. Pero hindi pa dito natatapos. Doon naman po tayo sa unexplained wealth. Sa halos 20 taon ng panunungkulan ni VP Sara mula noong siya ay unang nahalal noong 2007 sa Davao hanggang sa maging pangalawang Pangulo, makikita ang tuloy-tuloy na pagtaas ng kanyang idininekrarang net worth, pero kulang-kulang at kaduda-duda ang mga detalyeng nasa SALN. Kasabay pa rito ang mga documented movement o daloy ng malalaking pondo o transactions sa iba't ibang bank accounts ni na VP Sara at kanyang asawa. Simple lang naman ang ating tanong, ang pagyaman bang ito ay naaayon o proportionate sa kanyang sahod at iba pang lehitimong pinagkakakitaan? Noong nakaraang pagdinig, Madam Chair, masusi at detalyado nating sinuri ang mga SALN ng pangalawang Pangulo mula 2007 hanggang 2024. Kapansin-pansin ang pagtaas ng kanyang net worth through the years, pero in-note natin na base sa 2024 SALN, siya at ang kanyang asawang si Attorney Manasa Escarpio ay may net worth na 88.5 million. Ang pinakamalaki sa kanyang halos 2 dekada sa gobyerno. Mas lalong kapansin-pansin na mula 2019 hanggang 2024, wala siyang dineklarang cash on hand or cash in bank. Bokya. Tapos, ang sasabihin lang ay inilagay ito sa others. Sa pandilin lang na ito para namang pinanganak lang tayo kahapon. Dito pumapasok ang napakabigat na report ng Anti-Money Laundering Council or AMLAC. Napag-alaman natin mula sa AMLAC na ang total aggregate value
na mga covered at suspicious transactions na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang asawa ay umabot sa mahigit 6.7 billion pesos. Hindi lamang ito isang transaksyon, binubuo ito ng 663 covered at suspicious transaction reports na na-flag ng AMLAC sa mag-asawang VP Sara Duterte at Attorney Manasseh Carpio. Relevantly, we can take legislative notice of the fact na sa pagsasampa ng kaso ni Manasseh Carpio laban sa ilang mga miyembro ng komiting ito, sa BSP at AMLAC officials at ilang John Does ukol sa paglabag daw sa Bank Secrecy at Data Privacy Act at kasama nga po kaming 4, ay waring inamin na niya ang pag-iral at pagiging lehitimo na mga bilyon-bilyong pisong transaksyon na dumaloy sa bank accounts niya at ni VP Sara. At dito ay kapansin-pansin ang napakalaking discrepancy o hindi pagkakatugma mula sa mahigit 4.4 bilyong pisong pumasok sa kanilang mga account kumpara sa mga halagang idineklara sa mga SALNs. Ang tanong, bakit wala sa SALN? Saan ito napunta o ginamit? Bakit wala itong nibakas man lang sa mga deklarasyong dapat sana'y sumasalalim o sumasalamin sa buong financial truth ng isang public official? Ito po ay hindi lamang discrepancy. This is red flag of the highest order. This is a clear constitutional breach, a veritable black spot in our system of accountability of public officers. Dagdag pa rito, ayon mismo sa financial intelligence analysis ng AMLAC, ang mga hindi pangkaraniwan at bilyon-bilyong transaksyon na ito ay maaaring maiugnay sa 3 predicate crimes ng money laundering, drug trafficking and related offenses, graft and corrupt practices, at malversation of public funds. Napagtitibay rin ng ulat ng AMLAC ang mga resulta ng investigasyon ni dating Senador Antonio Trillanes IV. The former senator's sinumpaang salaysay contained annexes pertaining to summaries of supposed bank transactions in hefty amounts in bank accounts of Sara Duterte, either singly or jointly with her father, husband, and the rest of the Duterte family. Tinukoy rin ni Senator Trillanes ang umano'y daloy ng pondo papunta sa Vice Presidente mula sa isang alleged drug lord na si Samuel Sammy Uy. This representation, as you may remember, randomly selected 18 transactions, and we've been corrected earlier by the Honorable Chair. 19 transactions nga po pala ang aking pinili randomly from the transactions appearing dun sa annexes ng sinumpaang salaysay ni Senator Trillanes. The AMLAC confirmed that 19 out of 19 randomly selected transactions appeared in AMLAC records. Kung hindi nagtutugma ang dineklara ni VP Sara sa SALN niya sa mga naiulat na bulto-bulto at dambuhalang transaksyon ng AMLAC, ito namang mga sinuri nating transaksyon sa annexes ng sinumpang salaysay ni Senator Trillanes ay tugmang-tugma sa nasa AMLAC report. This, Madam Chair, I believe is not coincidence. Ito ay malinaw na corroboration. For prudence, Madam Chair, sinuri rin natin ang maaaring lehitimong pinanggalingan ng yaman. The Securities and Exchange Commission submitted to this committee the general information sheets and the audited financial statements, AFS, of the business or businesses associated with the President and her husband. Batay sa mga record, ang mga negosyong iniuugnay sa Vice Presidente at sa kanyang asawa ay hindi nagpapakita ng sapat na kita. Ang ilan pa nga ay nalulugi o kukonti lamang ang earnings. Sa mga findings na ito, mapapaisip tayo. Kung hindi galing sa sahod at hindi rin kita mula sa negosyo o lehitimong asset, saan hinugot ang bilyon-bilyong piso na nasa ulat ng AMLAC? Unexplained wealth is not a mere technical defect, nor is it a minor omission. Unexplained and undisclosed wealth is a flagrant constitutional violation. Malinaw po sa batas, Section 2 ng RA 1379, na kapag ang isang public official ay nagkaroon ng ari-arian na manifestly disproportionate, hindi tumutugma sa kanyang sahod at lawful income, ito ay may presumption na unlawfully acquired.
ayon sa Supreme Court sa Heirs of Ligot versus Republic of the Philippines, GR number 257827, March 5, 2025, quote, wealth acquired by a public officer during their time in office that is clearly disproportionate to their lawful income is presumed ill-gotten, end of quote. And when this presumption is not overcome, this becomes a clear culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Taking all of this together, Madam Chair, colleagues, on the issue of unexplained wealth, kapag pinagsama-sama natin ang nasuri natin sa SAL ni VP Sara, ang report ng AMLAC, ang corroborated transactions amounting to billions, at ang kawalan ng sapat na lehitimong pinanggagalingan ng yaman sa ilalim ng pamantayan ng probable cause, sobra pa sa sapat ito. Sa last ground naman po on threats and destabilization. Tungkol sa pagbabanta at destabilisasyon, Madam Chair, nakita natin ang video. Walang duda na authentic ito. Si VP Sara mismong umamin na siya ay nangontrata ng isang mamamatay tao para ipapatay ang matataas na opisyal ng gobyerno, lalo na yung Pangulo. Ang pagbabantang ito ay hindi biro, hindi hyperbole. No joke, no joke. Sabi nga mismo ni VP Sara, no one can now claim that that was merely a joke or a rhetoric. Ang NBI ay nakakita ng sapat na basehan para sampahan ng kaso ng grave threats or inciting to sedition. Madam Chair, there is no question whether she uttered those threats because it is very clear that she did. In fact, masasabi natin na ang pinakamalakas na ebidensya sa impeachment proceeding na ito ay si VP Sara mismo. Narinig natin ang kanyang mga sinabi at inasal. Hindi niya ito tinanggi o binawi kailanman. Res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Masahol pa rito, under the Constitution, ang Vice Presidente ang papalit kapag mawala o maging incapacitated ang Pangulo. Sa kanyang pagbabanta sa buhay ng Presidente, hindi ba malinaw na may conflict? Kaya ang pagbabanta o pangungontrata ni VP Sara para ipapatay ang Pangulo ay isang napakabigat at seryosong bagay na hindi pwedeng baliwalain. Kung ipagwawalang bahala lang natin ito, ano ang mensaheng pinapaabot natin sa sambayan ng Pilipino? Na ang mataas na posisyon ay lisensya para magbanta at magpapatay? Hindi ito katanggap-tanggap. Of course, it is an affront to the targeted individual. But more than that, it is an attack on the very foundation of our government and an insult to every Filipino who upholds the rule of law and values the sanctity of human life. Thus, as with the other issues, there is more than probable cause here, where the Vice President issued grave threats, incited the people to sedition, and committed acts that tend to destabilize the government. Sa conclusion na po ako, Madam Chair, honorable colleagues, we can reasonably conclude that the pieces of evidence before the committee, both testimonial and documentary, are clear, consistent, preponderant, and mutually reinforcing. From the misuse and abuse of confidential funds, bribery of DepEd officials, to the alarming pattern of amassing unexplained wealth, to the gravity of threats and seditious incitement that strike at the very heart of our constitutional order, ito po ay klaro. There exists probable cause to impeach the Vice President. Walang duda. Higit pa sa probable cause ang ating nakita sa impeachment proceeding na ito, walang kwestiyon, meron tayong sapat at makatwirang dahilan upang umusad ang prosesong ito at para ma-impeach ang Vice Presidente. Let us then move forward to impeach the Vice President. Maraming salamat po.